Parechong. Yeah, welcome back po sa ating channel again. So, nandito na po tayo sa ating pinakaunang spot dito sa Sangay. So, yung Parula mga Parechong, nung last na episode natin, andun yun. Yan yan, may bato dyan. So, yan yung Parula nung last na vlog natin. So, andito tayo sa Sangay. Ayan yung Sangay. So, kung kayo ay nakasubaybay sa ating vlog, siguro itong spot na to ay familiar na sa inyo. So, dito kami ni Bro Craig nakakita ng GT nung unang vlog pa namin. So, dito yung sinayangan kong GT na malalaki sana. 20 kilos up yung isa. So, try natin ngayon dito. Ito yung ating pinakaunang spot. So, ayan o. Fortunately, may agos na dun. Malakas na yung agos. Pero dito banda, medyo mahina pa. Kaya try natin. So, ito yung gamit nating SG sa mga bugwang viewers natin. Ito po ay 150 cm at yung rubber nito ay double po to 12 mm. Tapos yung shaft naman nito ay 5 mm. Ayan. So, with release with trigger mechanism pa rin. Ayan natin dahil yung experiment. So, ito yung buyan natin. May dala nga pala tayong GoPro. Yan, try natin. Naka-order na po tayo ng itong mount natin. Lalagyan natin sa yung mount na order ko online. So, try natin ngayon gamit dito so tara mga Parechong. Yan, abang-abang po kayo kung ano yung mga mahuhuli natin dito sa ating unang spot. At kapag wala naman tayong mahuli dito ay lipat kagad tayo dun sa may Parula. Alright, tara mga Parechong. Alright mga Parechong, ayan, first try nating mag-ambush dito sa Pangantuhan. Ito po ay nasa mga 5 dipa ang lalim mga Parechong. At first time din natin gumamit ng GoPro na nilagay natin sa ating ulo. So pagpasensyahan nyo ng mga Parechong kung masyadong magalaw yung cam natin. Dahil nag-aabang po ako nyan kung merong isdang mga pelagic na lalapit sa atin. At nung time na ito mga Parechong ay nag-o-observe muna ako sa GoPro natin kung ano yung kalalabasan sa resulta nito. Try ko lang to mga Parechong. At since wala namang nagpapakita at naubusan na tayo ng hangin sa ilalim, umangat na lang tayo mga Parechong para magsagawa ulit ng panibagong dive. Pagkatapos kong mag-dive dun sa unahan mga Parechong ay nag-move naman ako sa may unahan banda at nagsubok mag-ambush ulit. At ito yung mga nangyari mga Parechong. Meron sana tayo nakitang mga isda, kaya lang mga mulmul yung karamihan. At dahil wala tayong nakitang mga pelagic at ito na lang yung pinagtuunan natin ng pansin. At sayang lang at hindi natin natamaan mga Parechong. Actually mga Parechong, maraming beses tayong nag-attempt mag-dive, mag-ambush at mag-set ng record, kaya lang talagang hindi tayo sunerte na merong isda na mabidyohan sana natin. Hanggang sa naglubat yung GoPro natin, ito na lang yung mga video na sinama ko. After ng isang oras nating pamamana dito sa Sangay mga Parechong ay finally nakahuli rin tayo ng isang isda. Ito po ay isdang parrotfish or mulmul or tawag nito dito sa amin. Ito po ay batagon or isang classification po ng parrotfish na tawag sa amin ay batagon. Ito po ay nagtimbang ng 1 kg on scale at goods na po pang ihaw-ihaw. So huli na po tayo nag-open ng cam nito mga Parechong dahil akala ko po talaga ay hindi lalapit yung isda sa atin. Ito lang yung panghuling video na meron tayo mga Parechong dahil naglubat na po yung GoPro natin pagkatapos nito. Mga Parechong, tayo po ay nakahuli ng parrotfish. So yan, tawag nito sa amin batagon. Napakalaki oh. Mga 8 grams siguro or 7 grams. Yan. So again po, yung ganitong isda po ay hindi po endangered species. At wala naman pong batas na nagsasaad na bawal ito kunin dito sa Pinas. So kinuha lang natin dahil wala talaga tayong mapanang iba.
hindi nagpakita sa akin yung GT ngayon. Kaya ito na lang yung pinana ko. At yung GoPro natin nandito. Okay naman yung GoPro natin, kaya lang ang bilis na lubat. Hindi natin nabidyohan yung pagpana nito dahil akala ko hindi lalapit. Kaya naka-off yung cam natin. Huli na tayo nag-video. Pagkapana na natin yung natuhog natin. Alright, so lipat tayo mga pare chong. Doon tayo sa may Parula naman. Try natin doon. Habang hindi pa gaano kalakas yung agos ngayon. At yung huli natin, isa pa lang. Isang mulmul or parrot fish. Or tawag nito sa amin dito sa Surigao ay batagon. No? Yung GoPro natin naglubat na. Hindi tayo nakapag-video ng maayos. Gawa ng madalang yung isda sa ilalim. Palagi tayo naka-record, nag-set ng record, kaya lang hindi natin matimingan na mayroong isda na lalapit. Kaya naglubat. Yan. Mga ilang dive yung ginagawa natin, siguro nasa mga 20. So, ito lang yung nahuli natin sa ngayon. Talipat na naman tayo. Doon na tayo sa Parula. Dahil medyo hindi pa malakas yung agos ngayon. Maganda pa mag-dive. Alright, tara! Yan, stay tuned mga pare chong. Shoutout nga pala kay Vinsky TV. Shoutout din kay John Fishing TV. Shoutout din kay Creek George Adventures. Kay Kate Bautista dos Santos. Kay Craig Acuzar. Shoutout din kay Kapchuka Adventure. Shoutout din kay John TV Vlog. Kay More Than Treasures. Kay Rambong Taga Isla Vlog. Shoutout din kay Island Ka TV. At kay Lynn's Fishing ayan, Adventure. mga pare chong. So nanatakaran pa nga pare chong dito sa Parula. Ayun yung Parula. Dito ako naman nung last vlog natin na muntika na akong maanod. Dahil nung time na yun malakas yung current dahil pa high tide. So sa ngayon naman pa high tide siya pero mahina yung current. Dahil yun nga yung tinatawag ko sa inyo mga pare chong, na kapag ka ganong buwan or malakas yung current, kapag ka malaki yung dagat, no? Kapag ka high tide. So sa ngayon po ay yung tinatawag ko na kaudto. So ito yung time na yun mga pare chong. Meron tayong mga 5 araw or 4 na araw siguro para makapagpamana dito na hindi malakas yung agos. So ayan po. Try natin. Baka makahuli tayo dito. Yung huli natin isa pa lang. So ayun nga mga pare chong, no, yung GoPro natin lubat na. Kaya wala na muna tayong video sa ilalim. Dahil yung GoPro natin naglubat kaagad, ang bilis naglubat. Kaya update ko na lang kayo kung ano yung mahuli natin dito sa spot na to. Tara! A few moments later. So ayun na mga pare chong, tayo po ay nakatapos lang mamana. Yan, alas 5:30 na po ng hapon. Ito yung mga nahuli natin. 4 na graso lang pero puros malalaki. Good size. Nakita sana tayo ng Maori Seabird, kaya lang langanin yung kanyang paglapit. Out of range. Hindi natin napana. Sobrang laki ng mga pare chong. Nasa mga 8 kilo siguro yun, 7 kilo. Maori Seabird. Kaya layo pa kasi kaya di natin tinira. Nakauwi na po tayo. Dahil magdidilim na po. Wala tayong flashlight dala. Yung mga nahuli natin, ayan. 4 na po, dalagang bukid, saka may lapu-lapu. Kulay pula, lapu-lapu po yan. Tapos may ilang, o diba, kaya po, malaki. Nasa 2 kilo yan. O 1 kilo may kilo na pare. Uwi na po tayo, dahil gabi na. Magabi na po. Hapon na po, masyado ng madilim. Alright guys, muna itong kuha no. Nanata sa balay, muna na itong kuha na bilin. Ang katong lapu-lapu guys, atong gihatag natin gitagaan kay ira daw sa bawon. So kanila na nabilin ang katong lupa katong gibaligya. So kato kay nagtimbang og 1.7 kani kilawon daw. Manya kani
ihawon or sugbahon. Alright guys, magsugba na kami. Ato sa nanghinluan. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Alright guys, so muna natin isda ron, sugbahon. Tapos mo po yung kilaw, no? Right, so lamig ni siya kay presko pa kayo. Super fresh. Right, so yan, catch and cook tayo mga pare. Nasa 1 kilo itong ano natin, parrot fish. 1 kilogram of scale. Ayan. Tawag ito sa amin dito mga pare-chong, batagong. 1 kilogram on scale. So ay mga pare-chong, nato ng subaon. Katotong ilak mga pares yung katong lupak na to. Nagtimbang og 1.7, so 200 per kilo na atay 300 plus mga pares yung ato. So swak na. Yeah, itong konsumo atong gasolina is 1 liter. 1 litro. So ayun mga pare chong, babalik ka rin na po natin. Gabi tinit. Okay. Ayos. Luto na yung kabila. So ito yung kikilawin natin mga parechon, yung dalagang bukit. Kukugasan mo natin ng suka. Tapos kamayin natin para wala lang yung masa.